Oy mga ngatay, dalhin mo na ang pera. Huwag mong sayangin ang oras ko. Magbayad. Sino ang nag-utos na magbayad sa'yo? Dito. Ang sinasabi ko ang siyang batas. Ano, magpapakita ka lang ng pangkatay? Akala mo ba kaya mo akong kalabanin? Subukan mo. Sugod, tagain siya. Sabay-sabay. Patayin siya. Walang galang. Zhao Chongyuan, nagpupugay kay Jishen. Kamakailan, si Nianer ay nag-aaral ng martial arts sa Zhao. Mabuti naman siya, huwag kayong mag-alala Ginoo. Noong araw sumunod ako sa inyo at nakipaglaban sa mundo ng martial arts. Dahil sa inyong paggabay umiiral ang Zhao ngayon. Paano ko mapapabayaan ang Binibini? Ang anak kong si Zhao Ling at ang kasal niya sa Binibini ay inihahanda ko ng buong sipag. Noong araw masyado akong mapagmataas na naging dahilan ng pagkamatay ng aking mga magulang. Si Nianer ang tanging kapamilya ko sa mundong ito. 15 taon na. Hindi ko akalaing darating agad ang araw ng kasal ng batang si Nianer, Ginoo. Lumipas na ang lahat. Nitong mga nakaraang taon, si Nianer ay nagsanay sa Zhao, sapat na para protektahan ang sarili. Sa hinaharap may Zhao at kayo. Sa mundong ito, sino pa ang makakasakit sa Binibini? Ipinagkakatiwala ko si Nianer sa inyo. Panatag ako, hindi pa ba ninyo sasabihin kay Nianer ang inyong tunay na pagkatao? Panahon na. Gagawin ko ito sa kasal ni Nianer, ipahahayag sa publiko. Bibilisan ko ang paghahanda ng kasal. Hihintayin ko ang inyong pagbabalik. Sabihin mo, ano ba ang nasa isip ng tatay ko? Bakit niya ako pinapakasal sa kapatid mong mga ngatay? Ginoong Zhao, pasensya na. Pupunta ako kay Tito Zhao. Ano? Sasabihin mo sa tatay ko? Hindi. Hindi. Sa mga nakaraang taon, kumain ka sa Alcantara, tumira ka rin sa Alcantara. Ang tatay ko nagpahintulot na magsanay ka ng martial arts kahit babae. Buti na lang at maganda ang mood ko ngayon. Buti at gagamitin kita para magsanay ng Huagu Palm. Bakit ka humaharang? Wala namang nananakit sa'yo, di ba? Maraming gustong makiklose sa Alcantara. Ikaw kapatid ng isang magkakatay. Sabi pa ng tatay ko na ang pakasal sa iyo ay isang karangalan. G. Alcantara, alam kong ayaw ninyo sa akin. Pupunta ako kay Tito Alcantara para ipakancel ang kasal. Pwede ba? Pakiusap, pakawalan ninyo ako. Pakawalan ninyo ako, ha? Isabit ng mas mataas. Itaas ang lahat ng pulang laso na ito. Ang guro ay may malaking pag-asa sa Alcantara, kaya pumayag na ibigay si Nina sa ating pamilya para alagaan. Binabati ko po Don Felipe, ang ating mansyon Alcantara. Ito ay isang malaking pag-angat. Tandaan mo yan. Ang kasal na ito dapat gawin ayon sa pinakamataas na pamantayan ng lungsod ng Qianshu at walang anumang pagkakamali. Sasundin ko po Don Felipe. Oo nga, nasa ng batang yon na si Juan Alcantara. Don Felipe, ang binata ay malamang na nagsasanay ng martial arts ngayon. Tayo na, bilisan natin at sabihin sa kanya ang balita. Ang batang iyon talagang napakaswerte niya. Tatay, bakit po kayo nandito? Anak, ayos na ang kasal mo sa wakas. Si Nene? Nene, anong nangyari sa noo mo? Walang utang na loob. Inapi mo ba si Nene? Tatay, wala po talaga. Hindi nyo ba ako pinaniniwalaan? Nene, sabihin mo ang totoo kay Tito Zhao. Inapi ka ba ng batang ito? Tatay, ganyan po ba? Tinuturuan ko lang si Nene ng bagong teknik ng palad. Di ba, Nene? Makinig ka sa akin. Kung magsabi ka sa harap ni tatay ng kahit isang maling salita, gagawin kong ang kapatid mong katay ay mawala ng walang bakas. Wala.
Hindi ko sasabihin. Talagang hindi ko sasabihin. Mas mabuting tandaan mo. Wala kang kwenta. Huwag mong isipin na dahil sa pamilya Zhao ay aangat ka na. Hindi. Wala akong lakas. Hindi ko sasabihin kanino man. Pakiusap. Tito Zhao, ayos lang po ako. Si Kuya Ling po. Ay nagtuturo sa akin. Ito sa noo ko ay dahil hindi ko na-master ang teknik at aksidente ko lang ito. Maraming salamat kay Kuya Ling. Nilagyan niya ako ng gamot. Kung may mangyari kay Nene sa pamilya Zhao, ikaw ang sisisihin ko. Nene, kamakailan lang ang mga tauhan ko ay nakahanap ng isang ugat ng siglo. Mamaya, ipapaluto ko sa kusina ng sabaw para sa'yo, para mapalakas ka. Huwag hayaang ang sugat sa noo ang makapagpaantala ng kasal ninyo ni Ling. Ling, sumama ka sa akin sa study room. I-check natin ang listahan ng dote. Kailangan doblehin ang bigay kaya. Pumunta ka sa kaba ng pera at kumuha pa ng pera. Tatay, kailangan ko bang pakasalan si Shen Yan? Sabihin mo sa akin ang totoo. May ginawa ka bang masama kay Miss Shen? Tatay, hindi ka na naniniwala sa sarili mong anak at si Shen Yan ay kapatid lang ng magkakatay ng baboy. Bakit naman siya ganito kahalaga sa iyo? Tatay, sinaktan mo ako. Para sa isang hamak na mahirap na babae, sinaktan mo ako. Igalang mo siya. Sinasabi ko sa'yo, si Miss Shen ay hindi basta-basta na kayang galawin ng pamilya Zhao. Siya ay isang tindera ng baboy, ano ba ang meron siya? Sinasabi ko sa'yo, kung magpapahirap ka kay Miss Shen kahit kaunti lang, tingnan mo, ako mismo ang magpaparusa sa iyong suwail na anak. Hindi ko po gagawin. Ling, huwag kang magmatigas. Napakabuti ni Shen Yan. Lumaki siya sa harap natin. Ang mapangasawa siya ay napakalaking swerte para sa iyo. Naintindihan ko na. Sige, asikasuhin mo na ang bigay kaya. Ginoo, ito ang lahat ng dote. Tingnan po ninyo, kailan natin ito ihahatid sa bahay ni Binibining Shen? Ang mga ito, dalhin lahat sa aking bukid sa labas ng kalangitan. Ginoo, hindi ito bagay? Kung magtanong ang iyong ama, Bakit? Wala na bang silbi ang salita ko? Oo. Opo, ako po gagawin ko na po. Bilis! Pasok lahat, i-load ninyo lahat ito sa sasakyan. Shen Yan, ikaw at ang kapatid mong magkakatay walang kwentang kuya, hindi ka rapat-dapat dito. Lola, nasaan po si Nen Yan? Namiss ni Nyan Yan ang kuya. Pinauwi ko na siya. Si Nyan Yan ay ang iyong kasintahan, di ba? Ikaw na walang hiya. Araw-araw, hindi mo man lang makipag-usap ng madalas kay Nyan Yan. Hindi mo man lang inalala ang damdamin ni Nyan Yan. Lola, unang beses ko pa lang ito. Papasunduin ko si Nyan Yan pa uwi. Ituring mo na itong pagsisi, di ba? Mabuti naman at may pagkaunawa ka. Ayusin mo na kaagad. Tatay, nanay, dumalaw po ako sa inyo. Malakas ang Zhao. Ang kuya ko ay isa lang pangkaraniwang mangangatay ng baboy sa lansangan. Kahit sa Zhao pahirapan ako hanggang mamatay. Hinding-hindi ko dapat idamay ang buhay ng kuya ko. Kailangan ko ng paraan para mahikayat ang kuya na umalis sa kalangitan. Layuan ang gulo ng Zhao. Nian. Bakit bigla kang bumalik mula sa pamilya Chua? Kuya,
Araw-araw na-miss kita sa pamilya Chua, kaya naglaan ako ng oras para bisitahin ka. Malapit ka ng ikasal. Manugang ka na ng pamilya Chua. Lumaki ka na, dalaga ka na. Parang dati, sobrang attached ka pa rin. Mahigit 10 taon na ang lumipas. Ang batang babae na nasa likod ko noon, malapit ka nang magpakasal. Hindi ko kayang iwan ka. Kuya, kung ayaw ko nang magpakasal sa pamilya Chua, pwede ba? Inapi ka ba ng mga Chua ng lihim? Wala. Tito Chua, laging mabait si Lola Chua sa akin. Walang umaapi sa akin. Hindi ko lang kayang iwan ka, kuya. Niyan. Ikaw lang ang nag-iisa kong pamilya sa mundo. Sinong may gana saktan ka? Kahit isakripisyo ko ang buhay ko, hindi ako basta-basta titigil. Kuya, wag kang mag-alala. Mabuti naman ako. Kuya, wag mong hawakan yan. Ano ang nangyari? Niyan, sabihin mo sa akin ang totoo. Siling Chua ba? Niloloko ka? Inaapi ka ba? Anong nangyari sa dugo? Sinaktan ka ba nila? Hindi. Kuya, wala talagang nanakit. Papatayin ko na si Jowling na hayop. Kuya! Kuya? Talaga walang nanakit. Regla lang iyan, hindi sinasadyang nadumihan. Talaga? Kuya, malapit na akong maging misis ng Alcantara. Sinong mga api sa akin? Ito ang iniwan ni Inay. Hindi ko kailangan yan, lalaki ako. Ibibigay ko na sa'yo. Niyan, tandaan mo. Kahit anong mangyari, nandito si Kuya. Kung naapi ka, umuwi ka at sabihin, susuportahan ka ni Kuya. Yan. Nandito ka ba? Kuya Shen, nagutos ang lola ko sa akin. Pumunta ako para sunduin si Nian pabalik sa Alcantara para sa kasal bukas. Nian, sumama ka na sa akin. Nag-aalala si Lola. Kung mahuli pa, sisihin ako ni Lola. Sige, gusto ko pang makausap si Kuya ng mag-isa. Ling, hintayin mo ako sa karwahe. Sige, hintayin kita sa karwahe. Kuya, noong kaarawan ko nung 5 taon ako, sumama ako kay Inay sa bahay sa Jiangnan. Sa ilalim ng lumang puno ng akasya sa bakuran, nagbaon kami ng isang banga ng alak. Sinabi ni Inay sa akin, itong banga ng alak. Hintay ng araw ng kasal ko bago buksan at inumin. Nagkalayo ang Jiangnan at Tianjin ng daang milya. Niyan, ang kasal mo ay bukas na. Umuwi rin ako ngayon para magbigay galang kay Inay. Naalala ko lang. Wala yon. Basta gusto ni Nian. Walang problema sa distansya. Si Kuya ay gagawa ng paraan para makuha ang banga ng alak. Hindi ko hahayaan ang kasal mo na magkaroon ng pagsisisi. Alam ko na pinakamamahal ako ni Kuya. Aalis na ako. Sana sa pagpunta niya huwag na siyang bumalik. Napakalakas ng Alcantara. Hindi talaga kaya ng pamilya Shen na kalabanin. Diego Wei. Pumunta agad sa lumang bahay sa Jiangnan. Hukayin ang banga ng alak. Ihatid sa akin bukas. Opo? Tama na. Mga tanga kayo, umalis na kayo sa harapan at kunin ang gantimpala. Dito lang 2 magbubuhat ng sedan at 2 katulong, sila ang magbabantay. Huwag kayong makikialam sa akin. Makinig kayo. Kung magtatanong ang tatay ko, sabihin ninyo na pagod si Miss Shen at nagpapahinga sa gilid na bahay. Ciao. Ang mga maharlika ay sa pangunahing pinto. Ang mga hayop ay sa butas ng aso. Nian, hindi ba gusto mong pakasalan ako? Umalis ka na! G. Ciao. Kahit na ano, hindi pwedeng... Wala nang sa chat o kaya gumapang ka mula dito. O umuwi ka at hintayin ang kamatayan kasama ang walang kwenta mong kapatid.
Niyan, gutom ka na? Ito ay para sa'yo. Maingat kong inihanda na almusal. Kailangan mong ubusin lahat. Hinahamak mo ba ang handog ng pamilya Chow? Ang pagkain na inihanda para sa iyo. Kain. Kainin mo itong plato para sa akin, ubusin mo. Hindi. Huwag na. Pakiusap po. Ano ang gagawin mo? Ano? Siyempre, mag-iiwan ako ng marka sa'yo para maalala mo ang iyong mababang katayuan. Handa na ang handaan, Ginoong Shen. Dito sa loob. Sandali lang. Ang alak pang kasal ni Nianer ay hindi pa dumarating. Pangako ko, walang pagsisihan sa kanyang kasal. Kuya Zhao, kailan ka naging ganito kabigat ang panlasa? Kaya mong saktan yan. Oo nga, Kuya Zhao. Saan mo nakuha yung batang pulubi? Bakit? Di ba sabi mo gusto mo lang maglaro? Ngayon, nandidiri ka na. Akala ko ordinaryong laruan lang. Sino bang mag-aakalang ganyan mo siya pahirapan? Umalis na kayo. Ito, bigay ko sa inyo. Ginoong Shen, nakuha na ng maayos. Buti na lang. Nakahabol. Tara, ako mismo ang magbibigay nito kay Nianer. Lumayas. Huwag kang lumapit. Iyan ay Jade ng Diwa. Hindi ba ang pamilya ng babaeng ito ay mga magkakatay ng baboy? Paanong meron siyang ganito kagandang Jade ng Diwa? Siyan yan. Hindi ko inaasahan na nagpapanggap kang isang mabait na babae. Pero sa likod natuto kang magnakaw. Hindi po. Yan po ay pamana ng aking ina. Pamana ng nanay mo? Ang pamilya mo ay mga magkakatay ng baboy. Paano kayo magkakaroon ng ganito kagandang hiyas? Ito ay galing sa bodega ng pamilya Zhao, mga ninakaw na ari-arian. Pakiusap, ibalik mo sa akin. Hindi, wag. Anong hinihintay ninyo? Sige, lumapit na kayo. Nasaan si Nian? Ginoo, natatakot po ang binata na mapagod si Miss Shen sa paglalakbay ng kasal, kaya dinala siya sa isang tahimik na lugar sa looban. Paumanhin po, Ginoo. Maraming bisita ang kasal ngayon at maraming gawain sa harap, kaya mauuna na po ako. Binibini, ngayon ipaparanas namin sa iyo ang tunay na hirap. Tigilan mo na. Kuya, Neneng, eto na si Kuya. Dadalhin na kita ni Kuya sa klinika. Neneng. Tigil, ito ang Mansyon Alcantara. Sinong nagpaalam sa inyo? Harangin ninyo siya, huwag siyang pakawalan.
akala ko kung sino. Si Kuya Ramon pala, Kuya Lito. Ang dami mong kasama ah. Ikaw, ang bayaw na nagtitinda ng baboy at may mga bantay ka pa. Ang mga nakaitim mukhang seryoso. Sa tingin ko malamang hindi nabenta ang baboy mo kasama mo ang mga kaibigan mong taga-palengke para kumain dito sa Alcantara. Tara. Tabi. Ano, ikaw isang tindero ng baboy, gusto mo akong takutin? Sigurado ka gagawin kong hindi ka makakalabas ngayon. Isasama ko si Neneng sa klinika. Sinong haharang? Patay. Habulin ninyo. Mga walang kwenta. Hindi nyo man lang mahuli ang isang hamak. Alcantara ang bumubuhay sa inyo para maging walang kwenta. Yuan, ikaw isang hamak na magkakatay ay may lakas ng loob na manggulo sa teritoryo ng Mansyon Alcantara. Sinasabi ko sa iyo, ngayon hindi ka makakalabas ng buhay sa pintuan ng Mansyon Alcantara. Tatay mo ay hindi mangahas magsalita ng ganyan sa akin. Ikaw? Anong karapatan mo? Ano? Ang tatay ko ay nasa Maynila nagtagal ng mahigit 10 taon. Sino ba ang hindi gumagalang sa Alcantara? Ikaw basura, may karapatan ka bang magsabi niyan? Hindi ko talaga maintindihan. Ano bang ginawa mo sa tatay ko para mabago ang isip niya? Hindi lang siya gumagalang sa iyo, pinipilit pa akong pakasalan ng hamak mong kapatid na babae. Iyon. Amoy baboy ka mula ulo hanggang paa. Tingnan mo ang sarili mo. Anong itsura mo? At akala mo makakapasok ka sa mayayaman? Si Don Enrique Alcantara. Ganyan ba ang itinuro sa iyo ni Don Enrique? Huwag mong banggitin si tatay. Ikaw nagkakatay ng baboy para mabuhay isang mababang uri ng tao? Ay may lakas ng loob na mangutya sa akin. Mababang uri. Kung wala ako. Akala mo ba may Alcantara kung wala ako? Hahaha. Ikaw. Ibig mong sabihin ang Alcantara ay dahil sa iyo magkakatay kaya nagkaroon ng ganito? Tigilan mo na. Ngayon ilalantad kita para malaman ng tatay ko na ako ang tama at ikaw ay isang ganap na manloloko. Ano pang hinihintay ninyo? Lusob na. Sinong hindi susunod, babaliin ko ang binti niya. Kunin nyo siya, hulihin nyo yung mga ngatay. Sino ang sasaksak? Gantimpala, 100 pilak. Itong mga ngatay talagang siga sa palengke. Bakit ang galing niya? Kuya Jao, mukhang alanganin nito, umatras na tayo. Bobo mga bobo. Kahit isang mga ngatay hindi ninyo mapatumba, nakakahiya sa pamilya Jao. Meron pa kung wala na. Oras na para singiling ka. Makikipag-areglo ka? Ikaw, isang mga ngatay, karapat dapat ka ba? Nag-aral ako ng martial arts mula bata. Ikaw ay isa lang mga ngatay na medyo malakas. Akala mo kaya mong ibaliktad ang mundo? Ngayon ako mismo ang magpapatumba sa iyo para makita mo kayong mga hamak na mamamayan. Ang agwat ng aming pamilya sa inyo para maintindihan mo. Ang kapatid mong babae sumisipsip sa pamilya Jao. Gano'n nakakatawa. Ikaw, Galing ng lakas mo. Sayang, puro lakas lang. bitawan. Bitawan mo ako. Pagre-rebelde ka sa iyong nakatataas, karapat dapat kang mamatay. Are. Ang binti ko. Uy, Shen. Patay ka na. Pipira-pirasuhin kita. Galing mo sa kung fu. Ginagamit mo lang apihin may hina. Pang-aabuso sa mga babae, delikado ka kung iwan.
Ano gagawin mo? Huwag kang lumapit, hindi ka pa kakawalan ng pamilya Zhao. Hindi ka tinuruan ng tatay mo, ako na ang magtuturo. Tigil. Tigil. Ang tapang mo. Lakas loob mong saktan ng anak ko. Inay, baliw ang mangangatay na ito. Sinaktan niya ang lahat ng bantay. Gusto pa niyang sirain ang aking kakayahan. Anong klaseng tao ka? Isang hamak na mangangatay. Nabubuhay sa pagpatay ng hayop. Ang pinakamababa at magaspang, karapat dapat ka bang galawin ang pamilya Zhao? Jieng Zhao. Matagal na tayong di nagkita. Nakalimutan mo na kung sino ako. Ikaw isang mangangatay, anong laki ng pagkatao mo? Kailangan ko bang kilalanin ka? Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ni Chong Yuan. Pilit niyang pinapakasal si Ling sa isang anak na babae ng mangangatay. Kawawa naman ang ating Ling. Ano ang ginawa ng anak mong ito? Alam mo ba? Wala akong pakialam sa ginawa niya. Siya ang prinsipe ng pamilya Zhao. Hindi mo siya pwedeng disiplinahin, tagalabas ka. Ang anak mo ay maraming ginawang paghihirap sa aking kapatid na babae. Tinawag pa niya ang mga manggugulo at pulubi at may balak siyang saktan siya. Bawat isa hindi matatanggap ng kalangitan. Isang anak ng mangangatay lang, makapag-asawa sa pamilya Zhao, malaking swerte na ito, ano naman kung magdusa siya? Likas na mababang kapalaran, dapat niyang tiisin ang paghihirap na ito. Makakuha siya ng isang tingin mula sa binata ng pamilya Zhao ay isang biyaya na kanyang natamo sa maraming buhay. Narinig mo ba? Kayo magkapatid ay hindi karapat-dapat pumasok sa pamilya Zhao. Kung marunong kayo, lumuhod at humingi ng tawad. Paluhodin mo ako? Kaya mo bang tanggapin ang aking pagluhod? Hampe sa kalangitan, ang pamilya Zhao ay nasa itaas. Tanging ang pamilya Li ng Dingbei ang makakalaban sa amin. Kaya ang aking anak talagang kaya niyang tanggapin. Hulihin niyo siya. Buhay o patay, basta makuha. Ito galaw na ito. Paano naging kapareho ng bakal na buto na matagal nang nawala, bakal na buto? Ibig sabihin, Ang magkakatay na ito ang pinakamalakas na puwersa sa likod ng kalangitan, miyembro ng bakal na buto. Paano? Yan lang ba ang kaya ng pamilya Zhao? Ito. Imposible ito. Isang magkakatay. Paano nagkaroon ng ganitong husay? Siya siguradong gumamit ng lihim na kayamanan at baka ninakaw pa mula sa bodega ng pamilya Zhao natin. Oo, ganun na nga. Ikaw magkakatay, ibigay mo na agad ang lihim na kayamanan. Lihim na kayamanan? Para sa inyong grupo, hindi ko na kailangan ng 3 bahagi ng lakas. Lihim pa? Mayabang. Akala mo ba na dahil tinalo mo ang ilang walang kwenta, pwede ka nang manggulo sa pamilya Zhao namin? Baho mong magkakatay. Huwag kang magyabang kapag dumating na ang tatay ko, lagot ka. Tatay mo? Ang utang ng pamilya Zhao. Ngayon ay aayusin na lahat. Wala akong pakialam sa naging relasyon mo kay Chong Yuan. At kinumbinsi mo pa siya na pakasalan ni Ling ang babaeng kapatid mo. Pero ngayong araw, ginawa mong ganitong kahihiyan sa pamilya Zhao namin, hindi ka papatawarin ni Chong Yuan. Sino ang may ganamang gulo sa pamilya Zhao ko? Sino ang may ganamang gulo sa bahay ng Zhao? Chong Yuan, nandito ka na sa wakas. Sinaktan niya ang napakaraming gwardiya ng Zhao at gusto pa niya akong patayin at si Ling. Tatay, ito ang loko. Gusto pa niyang sirain ang buong kakayahan ko. Kailangan mong pagputol-putulin siya. Wala itong katwiran. Sino ba talaga ang may gawa? Ang lakas ng loob naman. Chong Yuan, sino pa ba? Yung pamilya ng mga mangangatay ng baboy na inalagaan mo, dati mabuti ka pa sa kanila. Tingnan mo, anong pinalaki mo? Naglalakas loob silang manggulo sa bahay natin. Tama po tatay, sumunod naman ako sa gusto mo. Pinakasalan ko ang kapatid niyang babae. Pero noong pumasok siya, nakipaglaro lang ako ng maliit na laro. Hindi niya kinaya. Itong kapatid niya, pumasok na parang asong galit. Kailan naging karapat-dapat ang pamilya Zhao na maging amo ko? At ikaw, sabihin mo sa akin ng maayos, maliit na laro ba yan?
Ano ang ginawa mo, tatay? Ano bang magagawa ko? Tinuruan ko lang siya ng tamang asal. Siya ay galing sa pamilya ng mga mangangatay ng baboy, isang babae. Ano ba ang masama kung nahirapan siya ng pumasok sa pamilya Zhao? Pinapasok ko siya sa butas ng aso. Iyon ay para malaman niya ang kanyang lugar. Binigyan ko siya ng isang mangkok ng pagkain ng baboy. Iyon ay pagpapakita ng respeto sa kanya. Oo nga pala tatay, huwag ka mag-alala. Wala ni isang piso ang nakinabang sila sa dote. Ipinadala ko lahat sa aking bukid sa labas ng bayan. Ano, matalino ang anak mo, di ba? Ang galing talaga ng ating Ling. Kung ako ang tatanungin, mas mabuti pang mamatay na ang babaeng iyon. At saka Chong Yuan para kay Ling makapag-asawa ng kapantay. Sa tingin ko, ang batang babae mula sa pamilya Li ng Dingbei ay mabuti bagay sa ating Ling. Xiao Chong Yuan. Nitong mga nakaraang taon, ipinagkatiwala ko si Nianer sa'yo. Ito ba ang pag-aalaga mo? Bakit mo sinaktan ng bata? Nagkulang ako sa aking tungkulin. Nararapat akong mamatay. Nabigo akong protektahan kayo, naging pabaya. Dapat akong mamatay. Parusahan ninyo po ako. Tay, ano ba ang ginagawa mo? Nagpatira pa ka pa sa isang magkakatay ng baboy? Zhao Chong Yuan. Lalo ka nang nagiging mangmang. Sinaktan mo ang sarili mong asawa at anak. Ngunit sa isang magkakatay na amoy palengke, nagpatira pa at lumuhod. Baliw ka na ba? Tay, tumayo ka na. Isa lang siyang magkakatay sa palengke, mababa ang uri at bulgar ang asal. Hindi man lang karapat dapat maglinis ng sapatos ng pamilya Zhao. Bakit mo pa siya yuyukuran? Hayop, naglakas loob ka pang magsalita ng kalokohan. Tumahimik ka. Alam ba ninyo, masisira na ang pamilya Zhao dahil sa inyo. Sa ganitong pagkakataon, sasaktan mo pa ba si Ling? Si Ling ay sarili mong anak. Kailangan mong sabihin ngayon, itong magkakatay anong paraan ang ginamit niya para lokohin ka? Para maging ganito kang walang malay sa katotohanan. Xiao Chong Yuan. Ito ang iyong pinaghirapang itayo sa loob ng maraming taon. Ang iyong pinagmamalaking pamilya Zhao na ganito ka walang galang, hangal at ignorante. Patawarin ninyo ako, Ginoo. Nagkulang ako sa pagdidisiplina. Pinabayaan ko ang aking pamilya na maging bastos sa inyo. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Ano ka ba? Karapat dapat ka bang turuan ng tatay ko? Bastos, tumahimik ka. Itong si Ginoong Shen Yuan ay ang nagwagi sa mundo ng martial arts 15 taon na ang nakaraan na nagtatag ng Tiegutang, kabataang hari. Tama na, tigilan mo na yan. Chong Yuan. Sa tingin ko na droga ka niya. Bobang babae. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Ang Supremo noon 9 taon ang nakalipas. Napakagaling. Bumagsak sa pagkatay ng baboy sa palengke. Tignan mo ang kanyang itsura. Puno ng kalyo ang mga kamay. Saan sa kanyang katawan may pagka-supremo? Tama. Siya? Karapat dapat. Ling, hindi mo kilala si Ji Shen. Okay lang, pero ikaw? Noong araw, kaming mag-asawa ay lumabas. Inambush ng mga mortal na kaaway. Muntik nang mamatay. Si Ji Shen ang nagligtas sa ating dalawang buhay. Mahigit 10 taon na ang lumipas. Kahit na hindi mo matandaan ang itsura ni Ji Shen, dapat tandaan mo na para sa atin, iniligtas niya tayo ang peklat na krus sa kanyang palad. Ikaw? Ikaw nga ba si Ji Shen? Sasabihin ko sa'yo, kahit na ikaw nga si Ji Shen, ano naman, 15 taon na ang lumipas, ang lakas ng pamilya Zhao ay patuloy na tumataas. Hindi na ako ang dating ikaw, alipin mo. At ikaw katay ng baboy sa loob ng 15 taon, amoy suka ang buong katawan. Ang kakayahan mo sa martial arts ay malamang kalawang na. Ngayon ang kalangitan ay nagbago na. Dahil sa pagligtas mo sa akin, kung luluhod ka at hihingi ng tawad ng maayos sa aking Ling, patatawarin kita at hahayaan ko pa ang iyong kapatid na babae na magpatuloy sa pagiging masaya sa aming pamilya Zhao. Tumahimik ka. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ikaw ang dapat tumahimik. Walang kwentang tao. Hindi mo man lang maipagtanggol ang sarili mong anak. Ano pang silbi mong pinuno ng pamilya? Tama ang sinabi ng nanay ko. Ikaw na mamamatay baboy. Ano ang laban mo sa pamilya Zhao? Tapos ka na? Mukhang noon talagang nagligtas ako ng isang taksil. Walang utang na loob. Sa tingin ko, ayaw mo ng mabuting pakikitungo. Gusto mo ng parusa. Elder He? Lumabas ka na. Si Elder He, isa sa 3 pinakamahusay na swordmaster ng kalangitan. 10 taon na ang nakaraan, isang taga ni Elder He natalo ang 300 tulisan.
Madam, ano po ang inyong utos? Elder He. Ininsulto ng taong ito ang dangal ng pamilya Zhao. Sinaktan ang anak kong si Zhao Ling. Napakayabang niya. Gusto ko siyang patayin at durugin. Hamak na tao lang, may karapatan bang magwala sa harap ng Zhao? Hindi siya basta hamak na tao. Siya ang mismong batang mandirigma na sumikat sa buong mundo kinang taon na ang nakalipas. Pinuno ng Tigbuto. Shen Yuan? Tigbuto. Shen Yuan. Bakit? Natatakot din ba si Elder He? Ang Tigbuto niya? Lumipas na ang kanyang panahon. Kahit gaano siya kasikat, pitini taon na ang nakalipas, ngayon isa lang siyang pinataon ang nagkakatay ng baboy. Ang pamilya Zhao ay nag-alaga sa iyo ng maraming taon. Baka naman pinalaki ka lang bilang duwag. Iniwan mo ang pagiging pinuno ng Tigbuto para magkatay ng baboy? Magkakatay ng baboy. Ngayon haharapin kita. Elder He. Wag. Ji Zhao. Wala kang pakialam. Tumanggap ako ng suporta mula sa Zhao sa loob ng maraming taon. Ngayon, aayusin ko na siya para sa iyo, madam. itong mapangahas na walang respeto. Hayaan mo siya para lang mag-ehersisyo. Ang espada kong ito. Sa loob ng 30 taon, wala akong nakatapat na kalaban. Ngayon mamamatay ka sa espadang ito. Ito ang iyong kapalaran. Shen Yuan, mamatay ka na. Ako na ang bahala sa bangkay niya mamaya. Ikaw, paano mo nagawa? Ay... Nagkamali po ako. Si Jieng Zhao po ang nag-utos po sa akin na lumaban. Napilitan lang din po ako. Hindi ko po kayo nakilala. Maawa ka po, Gino. Patawarin mo po ako. May lakas ako ngunit hindi ko po alam ang tama at mali. Sumunod po ako sa masama, tumulong po ako sa kasamaan. Walang patawad po. Meron pa po. Ginoo, maawa po kayo. Ako'y mayabang at mangmang, nagkasala ako sa inyo. Patawarin po ninyo ang pamilya Zhao. Zhao Chongyuan. Ako po, paulit-ulit na inapi ni Zhao Ling si Shen Yan. Di mapapatawad. Ang utang na ito ngayon, ako ba ang gagawa o ikaw, Zhao Chongyuan, ang bahala? Opo. Tatay, ano ang gagawin mo? Anak mo ako. Chongyuan, tumigil ka. Sarili mong anak yan. Paano mo magagawa? Umalis ka. Kung hindi mo siya pinalaki ng sobra, hindi ito mangyayari. Tatay, nagkamali ako. Hindi na ako uulit. Patawarin mo ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Pumunta ka kay Kuya Shen. Seryoso, nagkamali na ako. Mamahalin ko si Nianer. Linger. At ikaw asawa ko. Pinalaki ng sobra, hindi alam ang tama at mali. Pinagbigyan ng anak sa masamang gawa. Kumakampi sa masama, hindi ka walang sala. Hindi ka kayang tanggapin ng pamilya Zhao, ikaw na nagtatanggol sa mali. Mula ngayon, ang ating pagiging mag-asawa tapos na. Simula ngayon, aalisin ko ang iyong pangalan bilang Zhao at itataboy ka sa pamilya. Hinding-hindi na babalik. Ginoo. Tapos na ang pagpapatupad.
Nasaan ang kapatid ko? Gino, si Binibining Shen ay nasa loob po. Ninya? Pumunta si kuya para makita ka. Kumusta na ang lagay ng kapatid ko? Kahit magkano ang kailangan anumang gamot ibibigay ko lahat, kailangan yung pagalingin ang kapatid ko. Malubha ang panlabas na sugat ni Binibining Shen. Maraming bali sa buong katawan. Naputol ang lahat ng ugat. Nagkawatak-watak ang mga laman loob dahil sa enerhiya. Mahina ang aming kakayahan sa paggamot. Wala na kaming magagawa para iligtas siya. Paano nangyari ito? Pasensya na ninya, si kuya ang may sala. Hindi kita naprotektahan. Wala na bang ibang paraan? Si Ninya ang nag-iisa kong kamag-anak. Ang karaniwang gamutan ay talagang walang magawa. Ngunit sa mundo, may isang mahiwagang halaman na maaring magbigay kay Binibining Shen ng isang pagkakataong mabuhay. Anong gamot? Halamang hilom. Kaya nitong ibalik ang mga ugat. Ayusin ang mga laman loob, ito ay isang mabisang gamot. Pero, napakabihira ng bagay na ito. Minsan lang sa isang siglo, ang karaniwang tao ay hindi makakakita nito. Doktor, alam po ba ninyo kung saan makikita ang gamot na ito? Narinig ko po na ang pamilyang Li ng Dingbei ay may isang tangkay ng halamang hilom. Buti naman, may pag-asa na si Ninya. Malakas at malalim ang ugat ng pamilyang Li ng Dingbei. Lagi silang mapaniil sa pag-iingat ng kayamanan. Hindi nila basta-basta ibibigay ang mahalagang bagay. Maraming magagaling na mandirigma ang pamilyang Li. 3,000 alagad kung pupunta ka ng walang ingat para itong itlog na lumalaban sa bato. Oo nga, noong isang beses, may isang binatang taga-ibang lugar na tumingin ng sandali sa silid-imbakan ng pamilyang Li. Nang gabing iyon, nabali ang kanyang mga kamay at paa at itinapon sa labas ng lungsod ng Tianjin. Salamat sa inyong mga mabuting intensyon at huwag kayong mag-alala. Wala silang magagawa sa akin. Tama na, tama na. Bata at mapusok, hindi mapigilan. Hindi mapigilan. Ihanda ang kabayo. Pumunta sa pamilyang Li ng Dingbei. Ginoo, sasamahan ko kayo. Ang pamilyang Zhao ay nagkamali ng malaki. Dapat akong sumama at tumulong bilang pagbabayad sala. Kahit sa apoy at tubig, hindi ako mag-aatubili. Tigil! Saan ka galing, taga-bukid? Hindi mo ba alam na ito ang mansyon ng mga Reyes? Ikaw ba ay may karapatan lumapit dito? Tawagin si Luis Reyes. Sa aming puno, anong akala mo? Umihi ka at tingnan mo ang sarili mo. Mula ulo hanggang paa, wala kang kahit anong halaga. Umalis ka na, huwag ka dito mang-istorbo. Maantala ang mga panauhin pananagutan mo ba? Teka. Tingnan mong mabuti kung sino ako. Ginong Zalameda, tuloy po kayo. Sino po ito? Hindi ninyo dapat alamin kung sino ito. Isabel Bautista, ilang beses kang tumanggi sa kahilingan ng mga Reyes. Bilang puno, nagsalita ako ng mabuti ngunit hindi mo ito pinansin. Kung ganon, hindi na ako magiging magalang. Luis Reyes, ikaw ang puno ng mga Reyes sa pilitang kinuha ang halamang hilom ko. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ng lahat? Babaeng musmos. Matigas ang bibig mo. Mukhang ang halamang hilom na ito ay nasa kamay ng mga Reyes ngunit sa pilitang kinuha. Tumawa. Sa kalangitan, sino ang may ganang tumawa sa pamilya Li? Halamang hilom sa amin na ang halamang hilom. Kung matalino ka, ibigay mo ng maayos ang recipe. Panaginip mo, pinahirapan ng tatay mo ang babae at binulag ang kanyang mata. Karapat dapat lang sa kanya. Kahit mamatay ako, hindi ko ibibigay sa iyo. Babaeng musmos, ang tigas ng bibig mo. Oh, hindi ba si Alcantara? Anong nagdala sa iyo? Kuya Lee, nanggugulo ako. Pasensya na. Sino ito? Bagong alalay ni Alcantara? Mukhang bago. Ikaw ang pinuno ng pamilya Lee. Hindi ko akalaing bumaba na ang pamilya Lee sa pagnanakaw para mabuhay. Kung matalino ka, ibigay mo na agad ang halamang hilom, ibalik mo sa babaeng ito.
Anong karapatan mo at maglakas loob kang sumigaw sa bulwagan ng pamilya Lee? Paring Lee, hindi natin siya kayang galawin. Makinig ka sa payo ko, ibigay mo ang halamang hilom at humingi ka ng tawad. Kung hindi, ang pamilya Lee tiyak na mapapahamak kayo. Alcantara, parang bumabalik ka sa dati. Ikaw, ang pinuno ng Mansion Alcantara, ay nagpapasakop ka sa isang naging aso ng walang kilalang tao. Takot ka sa kanya? Ako, Lee Changfeng, ay hindi takot. Kapag ang tatay ko ay gumamit ng halamang hilom para alisin ang natitirang lason sa kanyang mga mata, ang kalangitan ay magiging sakop ng pamilya Lee. Sa oras na iyon, ang pamilya Alcantara ay yuyuko sa akin. Kuya Lee, makinig ka sa akin. Sasabihin ko ulit. Ang halamang hilom ibalik mo sa babaeng ito. Bata, inuutusan mo ba ako? Bata, baka hindi mo alam kung gaano kalalim ang tubig sa kalangitan. Sasabihin ko sa'yo, sa kalangitan ngayon, bukod sa dating pinakamataas at nagaharing bakal na buto, ang pamilya Zhao lang ang kayang makipagsabayan sa pamilya Lee. Pero ang pinuno ng bakal na buto ay nawala na 15 taon na ang nakalipas. Ikaw, isang walang pangalan na hamak ay may lakas ng loob na manggulo sa pamilya Lee. Hinahanap mo ang kamatayan mo. Tao, putulin siya. Tingnan natin kung gaano katigas ang buto ng mga ngatay na ito. Ingat. Umalis ka na, sakto para magpainit ako. Ganyan na ba ang kaya ng pamilya Lee ngayon? Ang matandang Lee Hongli, bakit ganyan ang kanyang mga tauhan? Ito lang? At umaasa pa sila na ang pamilya Lee ang magbabantay sa kalangitan? Talagang bumababa ang lahi. Hindi ko akalain na isa kang nakatagong dalubha sa binata. Ako bilang pinuno ay laging nagpapahalaga sa talento. Ang galing mo sumusunod kay Tomas na duwag ay isang malaking pag-aaksaya. Kaya ganito na lang, isama mo ang mga tauhan mo at lumipat sa aming angkan. Kung papayag kang maglingkod sa akin, kakalimutan na ang nangyari ngayon. Hindi lang iyon, kayamanan, karangalan, magagandang babae, alahas, anong gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Kaysa naman araw-araw pumatay ng baboy sa palengke hanggang bumaho ka ng dugo at taba, mas maganda pa rin. 'Di ba? Ano sa tingin mo? Ito ay pagkakataong minsan lang dumarating. Maging aso ng angkan Lee. Wala akong interes. Uulitin ko, isuli ang halamang hilom sa babaeng ito. Ayaw sa mabuti, gusto sa sapilitan. Lorenzo, ito ang pinuno ng bakal na buto, ang nawala ng maraming taon. Tomas, huwag mo akong lokohin. Ang pinuno ng bakal na buto ay iginagalang ng aking ama. Paano siya magiging ganito kabata? Lumayas ka! Natatakot ka sa kanya. Ako si Lorenzo ay hindi. Binata, gusto ko ngang makita kung ano talaga ang kakayahan mo. Bata, ako ang pinuno. Tingnan natin kung ano ang kaya mo. Kumilos na ang pinuno. Patay na ang taong yon. Ingat. Iyan lang? Mamamatay ka na, matigas ang ulo mo. Ano? Amo! Ang taong ito, ano ba ang pinagmulan niya? Kahit ang pinuno ng pamilya Lee sa harap niya ay walang laban. Ikaw, sino ka ba talaga? Ako ang mamamatay baboy sa timog palengke ng kalangitan. Ikaw. Sino? Sinong nangahas manakit sa anak ko? Ama, gusto ng taong ito na agawin ang halamang hilom na pinaghirapan kong hanapin para sa iyo at binugbog pa ako nito. Ang tanda na niya, pero ang alam lang ay tumawag ng ama. Wala na kayong mga Lee. Matapang kang hamak! Paano kang nangahas na manakit sa loob ng aming tahanan? Kung hindi ka namin pagpuputol-putulin ngayon, ano na lang ang mukha ng pamilya Lee sa kalangitan? Lolo Lee, huwag po kayong magalit. May ibang dahilan ito, pakinggan ninyo ako. Ang taong ito ay si Zhao Chongyuan. Ito ay usapin ng aming pamilya Lee. Wala kayong karapatang makialam, pamilya Zhao. Kung magsasalita ka pa, huwag kang magtaka kung hindi ako magiging mabait sa iyo. Lolo Lee, sa mga taon, hindi mo pa rin binabago ang masamang ugali mo at nabulag ka pa ng lason. Sarili mong kasalanan. Walang galang. Sa mga taon ko sa kalangitan, ang kagalang-galang ng bakal na buto lang ang iginagalang ko. Ang makapagpababa ng aking ulo. Ang mata ko ay natatakpan lang ng lason na usok. Medyo malabo ang paningin ko, pero sapat na para patayin ka. Tiyak na mamamatay ka ngayon. Naaalala mo pa pala ang kagalang-galang ng bakal na buto. Sayang, nabulag ka. Tatay,
Lolo, isang hampas lang, hindi na kinaya ng matandang amo. Imposible. Lolo Lee, ang tagal nating hindi nagkita, ganyan ka lang, wala man lang pagunlad. Ikaw, Sino ka ba talaga? Ilang dekada na akong naghahari sa kalangitan. Ang makakapagpabagsak sa akin sa isang hampas, maliban sa banal na tao ng Ironbone Hall, wala nang iba. Buti at naalala mo. ikaw. Sino ka ba talaga? Sabihin mo ang pangalan mo? Anong iyon? Nakakatakot na aura. Ito ang Ironbone Aura. Buti na alala mo. Imposible! Imposible! Ironbone Aura? Tanging ang banal na tao ng Ironbone Hall ang may-ari nito. Sino ka ba talaga? Ano ang relasyon mo sa kanya? Ano sa tingin mo? Lolo Lipo. Sinabi ko na sa inyo, hindi ninyo kayang galawin ang taong ito. Ito po ang Panginoon ng Tigudtang na nawala ng 20 taon. Imposible, imposible. 15 taon na ang nakalipas, pinamunuan ng Tigudtang ang kalangitan, walang nangahas na sumuway. Ito ang Panginoon ng Tigudtang, si Ginoong Shen. Panginoong Shen. Kayo. Kayo po ba talaga? Ngayon naniniwala na ako. Panginoon, nagkamali po ako. Hindi ko kayo nakilala. Hindi ko po alam na kayo na pala. Lolo Lee, nabalitaan ko, ang iyong mga mata ay nabulag nang inaapi mo ang mga babae, nalason ka. Inutusan kita na pakalmahin ang hilagang kalangitan. Ito ba ang ginawa mo? Patawad po, Panginoon. Alam ko ang kasalanan ko. Wala akong kinalaman. Ama ko ang may gawa. Suwail. Ano ang sinabi mo? Panginoon, ihahandog ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya Lee. Patawarin ninyo ako. Sa tingin mo ba, kailangan ko ang maliit mong ari-arian? Huwag. Panginoon, patawad. Panginoon, maawa kayo. Lahat ng sa pamilya Lee, simula ngayon ay mapupunta sa Tigudtang. Linisin ang buong bahay. Ang mga nagkasala parurusahan ng walang awa. Sa sunod po. Huwag matakot, Binibini. Ang gamit mo ibinalik ko. Pero may gusto akong pag-usapan sa iyo, Binibini. Ano yun? Kailangan ko ng halamang hilom para iligtas ang isang tao. Bakit gusto mo ring agawin? Hindi agaw, bibili ako. Malubhang sugat ng kapatid ko. Sabi ng doktor, halamang hilom lang ang makakapagligtas. Magpresyo ka, Binibini, o anong gusto mo. Basta hindi pagnanakaw at pagpatay kaya kong gawin para sa iyo. Binibini, huwag kang mag-alala. Ako ang punong tigulang. Basta nasa kalangitan sa kalangitan, lahat kaya ni Punong Shen. Huwag magmadali. Pwede kang mag-isip ng matagal. Madali mo sanang makuha ang halamang hilom, pero hindi mo ginawa. Talagang iba ka sa mga tao ng pamilyang Lee. Ang halamang hilom maaari kong ibigay sa iyo. Ano ang gusto mo, Binibini? Ayaw ko ng pera. Kung gayon, anong gusto mo? Ako, gusto ko si Punong Shen. Tulungan akong magbukas ng klinika sa kalangitan. Sige. Tungkol sa klinika. Ipinapangako ko sa'yo. Pero ano? Sa kalangitan, magpatakbo ng klinika ang isang babae. Napakahirap nito. Sigurado ka bang gusto mo ito? Sigurado ako. Hindi kailanman pinagkait ng guro ko ang aral dahil babae ako. Tinuruan niya ako ng medisina at tinuruan din ako ng pagkatao. Ang kakayahang ito, hindi ko ito sasayangin. Ginoong Shen, nasaan ang iyong kapatid na babae? Delikado ang sakit, hindi pwedeng antalahin. Sumunod ka sa akin. Ginoo, nabalitaan ko pong nakakuha kayo ng halamang hilom. Ngunit napakahirap iproseso ang halamang hilom. Ginoong Shen, dapat po kayong maging handa para sa pinakamasamang sitwasyon. Ang halamang hilom ay pag-aari ng babaeng ito. Siya ang magpoproseso nito. Babae? Ginoong Shen, ang pagproseso ng halamang hilom ay napakahirap. Kaming mga matatanda ay nag-aral ng kalahating buwan at hindi pa rin nangahas na subukan, lalo na isang babae lang. Ang epekto ng halamang hilom ay napakalakas. Kung mali ang init, magiging lason. Ang ganitong mahalagang bagay ay hindi dapat ipaubaya sa isang batang babae, kahit na siya ang may-ari ng halamang hilom.
boses na yon? Mukhang nasira na ang gamot. Hay! Sayang ang halamang hilom na ito. Tatlumpung taon na akong doktor, hindi pa ako nakakita ng sabaw na ganito kalinaw. Binibini, yung ginawa mo kanina, saan mo natutunan? Turo ng guro ko. Ano po ang pangalan ng iyong guro? Bawal banggitin ang pangalan ng guro ko. Binibini, pasensya na po sa aking pagkakamali. Pwede niyo po bang ituro ang paggawa nito? Oo, Binibini, ang paghahanda ng halamang hilom. Kaming matatanda nag-aral ng 2 linggo pero wala kaming nakuha. Dr. Lin, talagang kahanga-hanga ang iyong galing. Mukhang sobra ang pag-aalala ko dati. Hindi dapat ako nag-alala sa operasyon ng klinika. Mga nakatatanda, ngayon hindi oras ng usapan. Naghihintay ng gamot ang pasyente. Ang paghahanda ng gamot, mamaya na pag-usapan. Oo, buhay ang mahalaga, buhay ang mahalaga. Ginoong Shen, Binibining Shen, sa loob ng 3 araw magigising na siya. Ang mga peklat sa kanyang katawan ay maaari ko ring gamutin. Ang ibang doktor na lalaki ay baka hindi angkop. Salamat po, Dr. Lin. Mga nakatatanda, kakainom lang ng gamot, kailangan ng pahinga. Lumipat tayo sa ibang lugar at mag-usap. Huwag istorbohin ang kanyang pahinga. Sir Shen Pulso, ng kapatid mo po matatag na po lakas ng halamang hilom po nag-aayos ng kanyang mga ugat po. Isa pang oras po, magigising na siya. Salamat po, Doc Lin. Walang anuman po, tungkulin ko lang po. Magluluto ako ng susunod na gamot po. Pagkatapos niyang magising po. Painumin mo muna siya ng gamot po. Sige po, mauna ka na po. Dito ako magbabantay kay niyan po. Lin. Doc Lin po. Ako magluluto ng gamot. Gumising ka na. Niyan. Kuya, Eto ako. Kumusta pakiramdam mo? masakit po buong katawan. Uminom na siya ng gamot. Maya-maya, hindi na masakit. Kuya, si Jowling, wag kang matakot. Takot ako! Naayos na ang problema kay Jowling. Naayos na po. Hindi ka na niya aapiin. Kuya. Ano ginawa mo po? Sinaktan ka niya. Tinanggal ko ang kanyang kakayahan. Ganun lang. Huwag gumalaw. Kuya, malakas ang pamilya Zhao po. Pinasukan mo si Jowling po. Hindi ka pababayaan ng pamilya Zhao po. Kuya, umalis ka na po. Lumayo ka sa kalangitan po. Mas malayo, mas mabuti po. Niyan. Pakinggan mo po ako. Kuya, wag ka nang magbiro, pakiusap. Kahit anong daya mo sa akin, gumamit ka naman ng mas makatotohanang pagkatao. Punong bahay ng bakal na buto? Sobra naman yan. Umalis ka na sa kalangitan. Niyan, makinig ka muna sa akin. Noong una, dahil sa dumating ang mga kaaway ko para iligtas ka kaya sila na aksidente. Ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Niyan. Kasalanan ko. Itinago ko sa iyo ng maraming taon. Punong bahay, pumasok. Punong bahay. Ang saksi sa pagkamatay ng mga magulang ni Shen ay natagpuan na. Siya si Gregorio Reyes. Dinala na namin siya sa bakal na buto. Totoo? Totoo. Niyan, ako na ang bahala dito. Magpagaling ka muna. Kuya, hindi kita pipigilan. Kailangan nating ipaghiganti ang mga magulang. Pero, mula bata ako, nag-aral ng martial arts sa pamilya Zhao. Alam kong mahirap para sa babae ang matuto ng martial arts. Pinaghirapan ko ito ng maraming taon. At napagtanto ko na wala talaga akong talento sa martial arts. Nabubuli ako, hindi man lang ako makalaban. Niyan. Kuya, gusto kong matuto ng medisina kay Doc Lin. Hindi kita matutulungan. Pero pwede akong matuto ng medisina. Sa susunod na masugatan ka, ako ang gagamot sa'yo. At kung masugatan ang mga kapatid sa bakal na buto, makakatulong din ako. Sige, kay Dr. Lin, ako na ang bahala. Ako na ang magsabi. Salamat, kuya. Tara. Balik sa bakal na buto. Wisit, yun lang pera mo, pinagyayabang mo pa. Tigil. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na teritoryo ito ng Tiego Tang? Gusto mong dumaan, mag-iwan ka ng pera.
50 piso bawat isa. Kailan pa naging may bayad ang daang ito? Kailan? Sabihin ko lang na may bayad, may bayad. Ano? Hindi ka ba sang-ayon? Ang daang ito ay ginawa ng dating pinuno ng Tiegutang para sa mga tao sa paligid upang hindi sila guluhin ng mga hayop. Ang daang ginawa niya kailan ka naging karapat-dapat na maningil ikaw na ganitong klase? O ha, bata, marami ka palang alam. Sasabihin ko sa iyo, taga-Tiegutang ako. Ang patakaran ng daan ako ang nagdidikta. Huwag mong abusuhin ang pasensya ko. Patakaran ng Tiegutang. Ano ka ba? Karapat-dapat ka bang magdikta ng patakaran ng Tiegutang? Makinig ka. Bata. Ako ang kalahati ng patakaran ng Tiegutang. Ngayon, ang perang ito magbabayad ka, gusto mo man o hindi. Kahit ang Diyos dumating, walang makakialam. Kung marunong ka, lumuhod ka at magtatlong pagyuko. Kung maganda ang mood ko, bibigyan kita ng discount. Ano ang sinabi mo? Alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Ikaw, anong klaseng tao ka? Sabihin ko man ng 10 beses, pareho lang. Kung hindi ka sang-ayon, sasaktan kita. Tingnan mo, taga Mansyon Alcantara ako. Ako si Chong Yuan Alcantara. Dumaan na ako, wag mong antalahin. Akala ko kung sino. Ang pinuno ng pamilya Zhao. Ano, ang pamilya Zhao ay sasakay sa aming bulwagan ng bakal, Tampalasan. Tampalasan, sabi ko sa'yo, kung wala ang aming bulwagan ng bakal, wala kayong kasaganaan ngayon ng pamilya Zhao. Kayong mga pinuno, wala kayong kwenta. Hindi ko akalain na sa panahong wala ako, ganito pala ang pamamahala ninyo sa bulwagan ng bakal. Ha 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 ha. Sino ka ba na nagdidikta sa bulwagan ng bakal? Sabi ko sa'yo, ang bulwagan ng bakal ngayon ay nasa kapangyarihan ng aming pamilya Ma. Ang kuya kong si Ma Yuankui ay ang tagapamahala ng bulwagan ng bakal. Sa buong lugar na ito, sino ba ang hindi gumagalang sa aming magkapatid? Si Ma Yuankui ang kuya mo? Tama. Hindi ko akalain na ikaw kilala mo pala ang pangalan ng kuya ko. Natakot ka na ba? Kung may sense ka, magbayad ka na. Umalis ka na. Kung may sense ka, umalis ka na agad. Huwag mong dudungisan ang aking patalim. Tampalasan. Ito ay... Lakas ng loob mo, niloloko mo ako? Hintayin mo yan. Hindi ka tatantanan ng kuya ko. Sinong gagalaw sa kapatid ko? Sino ba itong walang galang? Ang lakas ng loob mong saktan ng tao ng bakal na buto. Pagod ka na bang mabuhay, kuya? Ito yung batang to. Kinuha niya yung tabak ko ng walang sabi-sabi. Pinahiya ako sa harap ng maraming tao. Kuya? Kuya, dapat mong ipagtanggol ako. Sino ang may balak saktan ang tao ng bakal na buto? Papatayin kita ng walang pira-piraso. Tingnan natin kung ilang ulo ang kaya mong mawala. Matagapamahala, ang laki ng iyong kayabangan sa teritoryo ng bakal na buto. Itinutok mo ang tabak sa sarili mong tao. Ito ba ang paraan mo ng pagdidisiplina? Sino ka ba? Sino ka para sabihin kasama kita? Noong ako'y tagapamahala pa ng bakal na buto. Nasa sinapupunan ka pa ng nanay mo. Ma Yuankui, bulag ka ba, Zhao Chong Yuan? Bakit hindi ka na lang sa inyong Zhao family? Pumunta ka rito para magpaka-importanteng tao? Ano? Akala mo ba may dala kang bata? Pwede ka nang manggulo sa teritoryo ng bakal na buto? Ma Yuankui, tatanungin kita ulit. Sino ang gumawa ng daang ito? Sino ang nagtakda ng mga patakaran ng bakal na buto? Siyempre, ang daan ay ginawa ng ating pinuno. Ang mga patakaran ay itinakda rin ng pinuno. Pero ano naman, 15 taon nang nawawala ang pinuno. Ang bakal na buto ay hindi na ang dating bakal na buto. Ngayon, ako na ang patakaran. Talaga? Tingnan mo nang mabuti. Sino ako? Puno, patawarin mo po ako, Puno. Patawarin mo po ako, bulag po ako, nasaktan ko po kayo, dapat po akong mamatay. Luhod ka na sa Puno. Puno, bulag siya, hindi nakilala ang Puno. Humingi ng tawad, pinayagan kang mangolekta, pinayagan kang maging aso, daan na ginawa ng Puno, hinarang mo ang Puno. Marco, ang patakaran ng Tiegutang. Ano ang unang patakaran? Ang unang tuntunin, igalang ang Puno, magkakaisa ang magkakapatid, protektahan ang mga mamamayan. Protektahan ang mga mamamayan? Humarang at nagnakaw ang kapatid mo, sinuntok at sinipa, ito ang paraan nyo ng pagprotekta. Puno, patawarin mo po kasalanan ko, hindi ko na disiplina ang kapatid. Tanggap ko ang parusa-parusa. Tatanungin kita, kayong magkakapatid, sa mga taong ito gamit ang pangalan ng Tiegutang, gaano karaming pera ang ninakaw nyo? Puno. Wala po, nagkolekta lang ako ng tol. Nangangatwiran ka pa sa harap ng Puno, sinungaling ka. Tama na. Wala akong oras para sa inyo ngayon. Dalhin mo ako agad kay Gregorio Reyes. Si Gregorio Reyes sa shelter, dadaling ko kayo agad. Puno-puno, dito po, dito po. Puno. Nasa loob po siya.
patay na. Kailan ba ang Tiego Hall hindi na kayang bantayan ang isang tao? Punong leader, wala po akong kasalanan. Noong dinala ko po ang tao ay maayos pa naman. Binigyan ko pa siya ng pagkain at pinabantayan ko po siya. Hindi ko po alam kung paano nangyari ito. Nasaan ang mga tao mo? Nandyan pa dapat sila. 2 tao talaga ang inassign ko, sila. Kunin ang mga badge nilang 2. Palayasin sa Tiego Hall. Mula ngayon bawal nang pumasok sa Tiego Hall. Opo. Punong leader, 11 taon na po ako sa Tiego Hall. Kung wala man pong nagawa, may hirap naman. Pakiusap po, maawa kayo. Punong leader, patawarin po ninyo ako. Hindi na po ako uulit. Yuan, sa wakas nakabalik ka na. Tita. 15 taon na tayong hindi nagkita. Lumaki ka na. Tita, maganda pa rin kayo. Sa edad kong ito, ano pang sasabihin sa ganda? Pinamahalaan ko ang Tiego Hall ng 15 taon. Gusto ko nang ibalik sa'yo noon pa. Ngayon na bumalik ka, sa wakas makakapagpahinga na ako. Tita, salamat po sa pagod ninyo. Anong hirap nung araw para mahanap ang pumatay sa tatay mo? Iniwan mo sa akin ang Tiego Hall para bantayan ko para sa iyo. Tingnan mo ako, hindi ko rin naayos ang mga tauhan mo. Pero ngayon bumalik ka na, sa wakas makakapagpahinga na rin ako. Yuan, may isang bagay na hindi ko pa nasabi sa'yo. Tita, sabihin niyo po. Bago pa ang nangyari sa magulang mo, kakatalo ka lang sa torneo ng mandirigma ng isang tao ang pinuno ng angkan ng luo sa Pingjing, Rodrigo Salazar. Rodrigo Salazar? Naalala ko siya. Disente naman ang pagkatalo niya. Pagkatapos, nag-toast pa siya sa akin. Ang ibig sabihin ni Tita, si Rodrigo Salazar, para maghiganti sa akin ang gumawa ng masama sa magulang ko? Wala akong patunay pero hinala lang. Pero sa mga taon, lihim akong nagsiyasat. Ang angkan ni Rodrigo ay lumawak nang mawala ka. Lumaki ang yaman nila. Kung walang panlabas na tulong, bakit siya? Hindi mo alam ang laman ng puso. Hindi siya umimik ng sandaling iyon, pero makalipas ang 3 buwan, ay pinatay ang mga magulang mo. Isipin mo, sino ang gustong magdusa ka? Sino ang labis na napopoot sa'yo? Ma'am, ang pamilya Salazar ay may kakaibang kilos. Narinig ko rin ang chismis. Lihim na nakikipag-ugnayan ang angkan ni Rodrigo sa mga mandirigma ng Yunchao ay may malapit na ugnayan. Kahit ganoon, hindi natin masasabi na si Rodrigo Salazar. Kailangan ko ng patunay. Hindi ko sinasabi na maghiganti ka agad, nagbibigay lang ako ng babala. Kung gusto mong imbestigahan, magsimula ka sa pamilya Salazar. Sa mga natalo mo noon, ang pamilya Salazar ang pinakamalakas at sila ang pinakasuspetsado. Naiintindihan ko. Tita, ako mismo ang pupunta at kakausapin si Rodrigo Salazar. Mag-ingat ka. Ang pamilya Salazar ay hindi katulad ng pamilya Lee, matatag ang pundasyon. Siya nga pala, nasaan si Nian? Gusto ko siyang puntahan. Maraming paghihirap ang dinanas ng batang ito, ngayon ay nasugatan siya. Ako na kanyang tita, ay laging nag-aalala. Si Nian ay nagpapagaling sa klinika, nagising na siya, mabuti ang kanyang paggaling. Mabuti naman. Kapag tapos na ang mga bagay dito, dadalawin ko siya agad. Gawin mo lang ang iyong mga gagawin. Ako ang bahala kay Nian, walang magiging problema. Salamat po, tita. Pamilya tayo, bakit ka magpapasalamat? Sige na. Ma'am, kami ay pinalayas na sa bahay ng Butong Bakal. Wala na kaming posisyon. Ano ang susunod naming gagawin? Huwag kang magmadali. Bahay ng Butong Bakal, 90% ng mga bantay ng Butong Bakal ngayon ay nasa aking kontrol na. Si Shen Yuan, isang nawala na pinuno ng 15 taon. Pagbalik, gusto niyang ibalik ang lahat. Masyado pa siyang bata. Ang kalangitan ay akin na noon pa nasa aking kamay na. Ano ang kailangan naming gawin, ma'am? Kapag nakuha ko na ang kalangitan, bibigyan ko kayo ng gagawin. Maghanap muna kayo ng matutuluyan. Maghintay kayo ng aking utos. Salamat po, ma'am. Shen Yuan, napakaraming taon na. Ang iyong kahinaan ay hindi pa nagbago. Kung mahuli ko si Nian, hindi ako maniniwala na hindi mo ibibigay ang tatak ng Butong Bakal. Mukhang nitong mga taon talagang umunlad ang mga Salazar. Mukhang tama ang sinabi ni tita. Siya nga ang pumatay sa aking mga magulang at siya lang ang may kakayahang gawin iyon sa mundo. Tigil, lugar ng mga Salazar bawal ang dayo. May assassin! Pumasok ang assassin! Trespasser sa Salazar, papatayin. Patayin. Rodrigo Salazar. Lumabas at mamatay.
Shen Yuan, 15 taon na. Hindi ko akala na buhay ka pa. Ang pagkamatay ng aking mga magulang, may kinalaman ka ba dito? 15 taon na ang nakalipas, natalo ako sa iyo. Naging katatawanan ako. 15 taon ang lumipas, ikaw ang lumapit sa akin. Ngayon ako mismo ang maghuhugas ng aking kahihiyan. Saluhin mo ito. Sige. 7 taon na tayong hindi nakita. Mas pinuna ang iyong depensa. Mabagal na ang espada mo. Saluhin mo muli ito. Talo ako. Ang galing mo, bilib ako. Ramon, sumusuko na ako. Pakawalan mo ako. Papatayin mo ba ako? Sparring lang ito. Talo ako, talo lang. Bakit mo ako papatayin? Sparring. Akala mo ba pumunta ako para makipaglaban lang? Ikaw? Ano ba talaga ang gusto mo? 7 taon nang pinatay mo ang aking mga magulang. Ngayon babawi ako. Ano ang sinasabi mo? Wala. Kailan ko pinatay ang mga magulang mo? Sabihin mo nga. Lumawak agad ang pamilya Salazar mo nang mawala ako. Bigla kayong yumaman. Ano ang basihan mo? Lumawak ang pamilya Salazar ko. Sa aking pagsasanay sa martial arts at negosyo, unti-unti kong nakuha. Bakit mo ako sinisiraan? Huwag kang magdahilan. Patayin mo na ako. Pero ako, Rodrigo Salazar, hindi aamin sa hindi ko ginawa. Punong masamang balita si Dr. Lim at si Miss Reyes, nawawala na sila. Ano? Puno, inutusan kaming magbantay sa klinika pero nawawala si Karen. Linawin mo, may bakas ba ng away? 30 kapatid, hindi lumayo kahit isang hakbang. Buo ang pinto at bintana, walang bakas ng away sa loob. Si Dr. Lim at Miss Shen ay parang bigla na lang nawala. Utang na dugo ng 15 taon at pagkawala ngayon ginagamit ako bilang sandata. Naloko ako. Tumigil. Akala mo aalis ka na lang? Sapat na? May nangahas na gamitin ako si Rodrigo Salazar bilang piyesa binintang sa akin ang krimen. Itong utang hindi tatanggapin ng Salazar sa mahina mong katawan. Sasama ka para mamatay? Gagamitin ka niya para wasakin ang Salazar, wasakin ang dangal ng Salazar. Kahit mabali ang huling 2 buto ko, pupunitin ko ang laman mula sa kanya. Kung kaya mong sumunod, sumunod ka. Takbo. Takbo pa kayo. Pinaabala niyo ako? Gusto niyo bang mamatay? Tigil na. Bantayan niyo sila, hintay ng amo. Magaling. Salamat po, amo, ang laki ng bigay niyo, ang 2 babaeng ito. Anong gagawin? Huwag mag-atubili. Ang ganda ng dalagang ito, sayang at nasa kamay ko na. Alisin mo ang kamay mo. Ate Lynn, Tama na, sinabi ng amo, bantayan lang, huwag patayin. Sumigaw. Ayoko sa inyong nagpapakatigas. bitawan mo siya. Ako ang hinuli niyo, wala siyang kinalaman. Ang kapatid na babae ni Shen Yuan, medyo maganda rin naman. Hahanapin ako ng kuya ko. Mamamatay kayong lahat. Mamamatay na kayo, matigas pa rin. Tama na, huwag patayin. Wala tayong masasabi. Sige. Hanggang dito na muna. Bukas babalikan namin kayo. Huwag matakot. May darating. Yuwa. Bumalik ka na. Sina Nian at Dr. Lin, paano sila nawala? Ako ang nagkulang. Akala ko ang Tekutang ay matibay. 30 kapatid lang ang naiwan ko. Hindi inaasahan na sasamantalahin nila ang pagkawala mo. Saktong pagsalakay. 15 taon akong nagbantay ng Tikutang. Hindi pa ako nagkamali ng ganito kalaki. Tita, hindi ngayon ang oras para mag-sorry. Nag-utos na akong isara ang buong lungsod. Lahat ng tao sa Tekutang ay sumasailalim sa investigasyon. Tiyak na makakahanap tayo ng clue. Ulat? Kung gusto mong iligtas ang 2 babaeng ito, pumunta ka ng mag-isa sa lumang bahay sa labas. Kung may kasama ka, puputulin agad ang ulo nila. Anak ng sino gumawa? Sabi ko, sasama ako sa'yo, pero sa sulat sinabi na mag-isa lang ako.
Pwede akong magtago sa dilim, hindi ako magpapakita, di ba? Talaga namang pumunta kang mag-isa? Ang tapang mo naman. Ako si Punong Sandro. Di mo inaasahan? Ikaw naman ngayon. Wala nang satsat, bitawan. Bitawan. Sino ka ba? Ako si Sandro. Akala mo ba ikaw pa rin ang punong ng Ironbone Hall? Kami ng mga kapatid ko may backer na ngayon, hindi ka namin takot. Oo. Isang galaw lang ng daliri ng amo namin. Sunod ka at pumunta rito para mamatay. Supremo pa, punong pa? Buwisit kung may alam ka, lumuhod at sumamba ng 3 beses. Baka kapatid mong babae makaiwas pa sa paghihirap. Hahaha, ngayon ipapakita ko sa iyo na kahit ikaw ay punong ng Ironbone Hall, ngayon ikaw ay isa lamang. Aliping langgam. Tigil. Anong kondisyon? Sabihin nyo lang ang talino mo, Sir Shen. Tatak ng butong bakal. Ibigay mo. Sige. Matigas ang ulo mo ha. Tingnan natin kung hanggang saan ka tatagal. 3. 2. 1. Tigil. Bakit nagbago ka na, Sir Shen? Kuya, huwag po ibigay. Kung ibigay ang tatak, mawawala ang templo. Sir Shen, kung sino ang makakuha ng tatak, siya ang mag-uutos sa buong templo. Mapupunta ang kalangitan sa kanila. Huwag po ibigay, kuya. Mas mabuti pang mamatay po ako. Kaysa maging pabigat sa inyo. Kung mawala ang negosyo, itayo nating muli. Kung mawala ka, sana ko hahanap ng kapatid. Tunay nga ang tatak ng butong bakal. Pakawalan sila. Tatak ng butong bakal. Sa inyo na. Tatak ng butong bakal sa atin na ito. Tiyak na ang bigat nito. 15 taon, sa wakas na sa ating mga kamay na. Hindi na sayang ang aking pagpaplano. Mga taon kong pinaghandaan ito. Sa wakas dumating na ang araw na ito. Madam. Tita, 15 taon na ang nakaraan, ikaw ang pumatay sa mga magulang ko. Oo nga, yun. Ang ina mo ay pinatay ko mismo ng palaso. Noon, balak ko sanang patayin muna ang kapatid mong babae. Ngunit ang iyong ina, para iligtas ang kapatid mo, namatay sa ilalim ng aking espada, tulad ng inaasahan. Ang kapatid mong babae ay ang iyong kahinaan at yung nasa tabi niya, syota mo. Bakit? Ang laki ng utang na loob nila sa'yo. Bakit mo ito ginawa? Binigyan lang nila ako ng pagkain. Kailangan ba akong lumuhod habang buhay, yumuko para mabuhay, at magpasalamat bilang kanilang alipin? Tama, pagkatapos mong mawala, ang buong tanggulang bakal nasa ilalim ng aking kontrol. Dahan-dahan kong sisirain, dahan-dahan kong aalisan ng kapangyarihan. Pagbalik mo, ang makikita mo ay isang basyong balat. 15 taon kang nag-imbestiga kung saan-saan ka tumingin. Ngunit hinding-hindi mo mapaghihinalaan ang iyong tita dahil ako rin ay iyong kamag-anak, Yuan. Ikaw na masamang babae, ginamit mo ang pamilya Luo. Ngayon, nasa akin na ang tatak ng butong bakal. 70% ng mga bantay ng tanggulang bakal ay sumusunod sa akin. Yuan, ano ang gagamitin mo para labanan ako? Nasa akin na ang tatak ng butong bakal. Mula ngayon, ako na ang namumuno sa bakal. Binabati po. Binabati rin po ma'am, tingnan nyo kaming dalawa, sumusunod sa inyo kahit mamatay. Di ba dapat po kami maging vice leader? Oo, kahit isang opisyal lang. Camila, wala kang mapapala. Ginoong Luo, wala kang karapatan magsalita, umalis ka kung ayaw mong magulo. Anong tawa mo? Akala mo ba totoo ang tatak na yon? Huwag kang magpanggap dito. Kung peke ang tatak, bakit ito kumikinang at nakakapag-utos sa mga bantay ng bakal? Isang bakal na ginintuan. Kumikinang pa rin tungkol sa mga bantay. Akala mo ba talaga sinusunod nila ang tatak o yung tao sa likod ng tatak? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ko, tingnan mo ang tatak sa kamay mo. Malalaman mo. Niloko mo ako?
Niloko kita. Tita, 15 taon kang nagplano, hindi mo man lang malaman kung totoo o peke ang token? Sino ang masisisi? Kahit peke, ano naman, may hawak pa ako ng 90% ng mga bantay ng bakal na tanggulan. Sa mga taong ito, lihim akong nag-ayos, sila'y sumusunod lamang sa utos ko. Tama, kami ang patunay, Ramon. Mag-isa ka lang, paano mo kami lalabanan? Bantay ng bakal, sunod. Lumabas at kubkubin. Bantay ng bakal, sunod. Kuya. Bakit walang dumating? Pero baka maraming tao, kaya naantala sa daan. Imposible. Imposible ito. Kontrolado ko na sila. Commander ng kaliwang bantay ng bakal, Rafael Alcantara, kasama ang 371 na bantay ng bakal, bumabati sa pagbabalik ng tagapamahala. Bumabati sa pagbabalik ng punong. Bumabati sa pagbabalik ng punong. Imposible, imposible. Maayos pa sila nun. Ang bantay ng bakal, mula simula hanggang dulo, iisa lang ang kinikilala. Iyon ay ako, si Ramon. Akala mo ba tapos na ito? Kahit makuha mo ang tatak ng butong bakal, ngayon, kailangan kang mamatay. Ang hindi ko makuha, hindi mo rin dapat makuha. Kitang-kita mo ba? Ito ang lungsod ng Yunzhou, ang pinakamalakas, ang palasyo ng Kanglan, na inupahan ko ng malaki. Shen Yuan, ngayon paano mo ako lalaban? Mga taga-palasyo ng Kanglan, sumunod sa utos, patayin si Shen Yuan. Ikaw, baliw ba kayo, Panginoon? Binigyan kita ng malaking halaga. Ano ang ibig mong sabihin? Panginoon ng Kanglan, Ramon Castañeda, narinig ko. Lumabas ang master ng butong bakal. Dumating ako para bumati. Ramon Castañeda, iyong utusan. Handa akong maglingkod. Imposible. Ikaw, kailan kayo nagsabwatan? Tumahimik ka. Magkaibigang buhay kamatayan kami ni Master Shen. Noong ako'y nasa gipit, si Master Shen ang sumaklolo, kaya naitatag ang palasyo ng Kanglan. Ginoong Shen, inakita ko ng babaeng ito gamit ang pera. Balak ko sanang sundan ang kanyang plano, ilabas ang kanyang puwersa, at hulihin sila para sa dakilang Panginoon. Napilitan ako, hindi nakuha ang utos, tumawid at nagpadala ng hukbo. Paglabag ko ito, patawad, Master Shen. Walang problema. Bakit? Paano? Bakit? Paano? Hindi. Di pa ako talo. Mario Mark, dalawang walang kwenta, bumangon kayo, patayin sila, patayin ang dalawang walang hiya. Patayin sila, agad-agad. Mahalaga ba kay Ramon ang kapatid niya? So gusto kong makita niya na mamatay sila. Sige, kahit kayo hindi na kayo sumusunod, edi ako na. Tama na. Kuya, andito ka na. Nahuli ako. Umuwi na tayo. Binabati kita, Ginoong Shen, sa muling paghawak ng tadyang at muling pag-akyat sa pinakamataas na posisyon. Ang palasyo ng Kanglan ay mananatiling tapat na kapatid ng tadyang. Sa apoy at tubig, hindi kami magdadalawang isip. Maraming salamat, Ginoong Xiao. Handa akong sumunod sa iyong utos. Walang pag-aalinlangan. Handa kaming sumunod sa inyong utos. Walang pag-aalinlangan, tumayo na kayo. Muling magtatagumpay ang tadyang sa kalangitan. Hindi upang alipinin ang iba, kundi upang ibalik ang katarungan at kalinisan sa kalangitan. Kuya, Kumusta ang pag-aaral mo ng medisina? Kuya, ilang taon ka na? Wala ka bang magawa? Tingnan mo, nakamit na ang paghihiganti at muling naging matatag ang pundasyon ng tadyang.
Wala nang mangahas na guluhin tayo sa kalangitan. Dapat mo nang isaalang-alang ang iyong pag-aasawa. Napakagaling ni Ate Lynn sa medisina. At mabait pa siya. Para tulungan akong magpagaling araw-araw siya sa botika, huwag mo siyang paiintayin. Bata ka pa, anong kalokohan yan? Hindi na ako bata at saka tingnan mo si Ate Lynn. Dr. Lin. Pwede namang ipakuha sa mga katulong ang gamot. Hindi mo na kailangan pang personal na pumunta. Titingnan ko ang mga tira ng gamot sa kalan. Kuya, kung hindi ka kumilos ngayon, mawawala na talaga siya. Wakas,